Hindi pa rin makapaniwala si Camila sa sinabi ng lalaking nasa harapan niya. Umiling siya. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan, ani Camila na kunwaring hindi naiintindihan. Lalo lang nitong ikinairita si Steven. Don't feign ignorance. I told you to end your charade kasi alam ko na ang lahat. Sabi ni Steven. Halos magkadikit ang kanyang makapal at maayos na kilay. Napakatalim ng kanyang mga mata, parang agila ang tingin. Lalong kitang-kita ang malalim na istruktura ng kanyang cheekbones habang yumiigting ang kanyang panga. Ang galit na ekspresyon nito ay lalo lamang nagpabigla sa lalaking nasa harapan ni Camila. Ngunit hindi ito ang oras para masindak. Muli, pinagmasdan ni Camila ang mukha ni Steven. Maging ang mga kamay nito ay walang kamalay-malay na hinahaplos ang mukha ni Steven. Natahimik si Steven dahil alam niyang binibigyan siya ng panghuhusga ni Camila. Noong una, naisip niya na sa paggawa niyan, sasagutin ng oo ni Camila ang pag-iisa nila 4 na taon na ang nakakaraan sa hotel. Kung tutusin, siguradong madidismaya siya at nadagdagan ang inis niya. Isang flash memory ang sumagi sa isip ni Camila tungkol sa gabing iyon. At kitang-kita doon ang galit na tingin. Bumalik lahat ng sakit na naramdaman niya dahil sa irresponsibleng lalaking iyon. Inilayo ni Camila ang katawan niya kay Steven. Maling tao ka sir, sabi ni Camila. Tumayo si Camila. Once again, I really thank you for your kindness. But you shouldn't bother. My family and I will solve this problem, ani Camila. Pagkatapos nito, bumalik si Camila upang ipagpatuloy ang interogasyon sa opisyal ng pulisya, naiwan si Steven na mag-isa. Napatitig si Steven kay Camila pag-alis, taglay pa rin ang matalim niyang titig. This time, nakakuyom na ang mga kamay niya na nagpapakita ng inis. Abay maldita ang babae. Ito ang unang pagkakataon na tretuhin ng ganito si Steven. Hindi niya tinanggap na binabaliwala ang kabaitan niya. Agad na bumalik si Steven sa kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng police station. Malakas na hinampas ni Steven ang manibela. Mayabang na babae, paano niya nabaliwala ang kabaitan ko ng ganun? Isa ito sa mga plano niya. Iniisip ni Steven na sinadya iyon ni Camila para lalo siyang mainteresan at sa tingin niya ay ibang babae siya. Akala siguro ng babaeng yun na akit ako sa ginagawa niya. Wala akong pakialam sa kanya. Tukso lang siya. Sabi ni Steven sa inis na tono. Hindi man lang nawala ang inis niya hanggang sa makarating siya sa mansyon. Kahit na nakahiga siya sa kanyang pijama, tinitigan niya ang bubong ng kanyang silid na may pag-aalala. Anong klaseng pakiramdam ta? Bakit parang hindi pa rin ako mapakali? Naiinis si Steven sa ganitong pag-aalala. Umupo si Steven at kinuha ang phone niya. Nakipag-ugnayan sa isang taong mahalaga. I need to meet you. I have something interesting for you, sabi ni Steven sa kausap. Pinatay ni Steven ang kanyang cellphone matapos ang kanyang pakikipag-usap sa isang tao sa telepono. Napabuntong hininga ang lalaki, humigpit ang hawak niya sa telepono. Naka-cross-leg si Christopher na nakaupo. Mukhang napaka-relax na nakatingin sa view ng lungsod mula sa tuktok ng gusali. Sinindihan ang tabako. Huminga siya ng tabako mula sa isang tubo at saka ibinuga ang usok. Agad na dinala ng malakas na hangin ang usok kasama ng ibang hangin. Napatingin siya sa relo sa kamay niya. 1 minuto na lang ang natitira mula sa oras na ipinangako ni Steven. Ang presidente ng Richards Group ay biglang nakipag-ugnayan sa kanya at hiniling na magkita. Samantalang dati, may importante siyang negosyo. Agad siyang lumipad dito para lang matupad ang hiling ng mayabang na lalaki. Tinukso siya ng mga salita ni Steven na lumapit. Sinabi niya na mayroong isang kawili-wiling kaso ng pagpatay. Nakita na ni Chris ang balita sa social media tungkol sa namatay na isa sa mga dating manager sa isa sa mga dibisyon sa kumpanyang pinamunuan ni Steven. At sigurado si Chris na kasong murder ang tinutukoy ni Steven. Muli, napatingin si Chris sa relo na nasa kamay niya. Ilang segundo na lang ang natitira. Binilang niya ang countdown. 3, 2, 1. Ngumisi siya, as usual. Right on time, ani Chris. Lumipat ang tingin niya kay Steven. Parang napaka-tense ng mukha niya. Nagdaragdag ito ng mabangis at panlalaking impresyon sa lalaki. Medyo matagal na rin simula noong huli silang nagkita. Hindi sumagot si Steven sa mga salitang iyon. Umupo siya sa tapat ni Chris. Si Christopher Hart ay isang nangungunang detective na kilala sa ibang bansa.
Siya ay nahuhumaling sa paglutas ng lahat ng uri ng mga kaso ng pagpatay at may napakataas na talento sa pagdetective. At iyon ang dahilan kung bakit siya pinatawag ni Steven dito. Dahil alam niyang matutulungan siya ni Chris na malutas ang kaso na nararanasan ng babaeng mapang-akit. I will not mince words. See this. Agad namang iniabot ni Steven ang isang pahayagan na may headline ng pagpatay sa isang dating manager sa kanyang kumpanya. Kinuha ni Chris ang dyaryo. Ang sulok ng labi niya ay gumuhit sa isang ngisi. Nahulaan ko na. This news will be very detrimental to your company. Kahit na ang dating manager mo lang. Still, kakatanggal lang niya at maghahinala ang mga dayuhan doon na baka may kinalaman ang pagpatay sa biglaang pagkakatanggal niya. Magpapabalita ka na lang ganito gumagala. At, sa totoo lang, nakita ko ang balitang ito sa social media, sabi ni Chris. I've mobilized my people to contact the people responsible for spreading the news. The news will be taken down soon, sagot ni Steven. Tumango si Chris bilang pag-unawa. So, gusto mong ako na ang humawak sa kasong ito? Tanong niya. Iyan ay isang retorika na tanong, syempre. You know what to do. But before that, there is something I want you to do, sabi ni Steven. Ano yan? Samantala, nasa selda na ngayon si Camila. Dito na siya nagpapalipas ng gabi. Kinaumagahan, may nagulat siya. Napatingin si Camila sa prison officer na nagbubukas ng padlock. Mrs. Elizalde, tanong ng warden. Agad na bumangon si Camila at tumango. Namamaga ang mata niya dahil hindi talaga makatulog si Camila, iniisip ang kanyang ina at ang kanyang 5 anak. Kamusta na kaya sila? Dapat ay sinabihan sila na siya ay napapailalim sa pagpatay. Ngunit hindi umiyak si Camila. Hindi siya mahina. Alam niyang tiyak na hindi siya ang may kasalanan. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan at paninirang puri. Siguro nabigla sila. My babies. Kumalma ka. Babalik ako agad kahit anong mangyari. Malaki ang paniniwala ni Camila na malapit na siyang ilabas. Oo, ako yan, ani Camila, nasa harap na ng mga bakal. May gustong makita ka, sabi ng warden. Nang marinig iyon, nalilito ang mga mata ni Camila. Sino ang gustong makipagkita sa akin? Nanay ko ba? O si Alice? Hindi sumagot ang warden at binuksan lang ang pinto ng bakal. Tara na, aniya, pinayagan si Camila na makaalis. Sinundan ni Camila ang yapak ng warden. Nakita ni Camila ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling casual na damit na nakikipag-usap sa isang opisyal. Sir, this is Mrs. Elizalde, sabi ng officer warden. Diretso ang tingin ng lalaki sa kanya. Hindi alam ni Camila kung sino ang lalaking ito, pero ngumiti ang lalaking ito sa kanya. Bahagyang ngumiti si Camila bilang tugon. Ngayon si Camila at ang estranghero ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Agad namang nagunat ng kamay ang lalaki para magpakilala nang makita ang naguguluhan at judged look na ibinigay sa kanya ni Camila. Introducing, I am Christopher Hart, a detective sent by someone to help your case, aniya na formal na nagpakilala. Ngunit tiyak na sinabi ng lalaking ito si Camila, lalo pang kumunat ang noo sa pagkalito. Isang detective na pinadala ng isang tao para tumulong sa kaso ko. Ulit ni Camila. Oo, ginang. Sino ang nagpadala sa iyo, Mr.? Natahimik sandali si Chris nang sabihin iyon ni Camila. Bumalik sa isipan niya ang sinabi ni Steven sa kanya noong gabing iyon. Flashback. Ang babaeng ito ay sospek sa pagpatay, sabi ni Steven habang ipinapakita ang portrait ni Chris Camila. Tiningnan ng mabuti ni Chris ang portrait. Gusto kong palayain mo siya, patuloy ni Steven. Kumunat ang noo ni Chris. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya nang makita niya si Steven sa pagkakataong ito. Empleyado siya sa kumpanya ko. Muli ay sinubukang ipaliwanag ni Steven. Kahit walang sinabi si Chris, alam ni Steven kung ano ang nasa isip ni Chris, at syempre, talagang inirapan siya. I see, alright, I will do that. I'm going back to my apartment and going straight into the case. This seems quite complicated. We don't know anything yet about how this could have happened. Tumango si Steven, yung manager. Minsan na niyang binyantaan si Camila. Minsan na akong nag-eavesdrop sa usapan nila. At ang babaeng iyon din ang nagsabi sa akin. This time, hindi na talaga napigilan ni Chris ang singot niya. Eavesdropping, someone like you
Really Steven, sounds like something new to you. Nanatiling diretso ang mukha ni Steven. Ayaw niyang ipakita ang ekspresyong naglalarawan sa kanyang nararamdaman ngayon. Napakagaling ni Steven na itago kung anuman ang nararamdaman niya. Ito ay isang likas na kasanayan na hinasa mula noong siya ay bata pa. Sige, nagbibiro ako. Alam ni Chris na hindi nagustuhan ni Steven ang sasabihin niya. Kaya agad siyang sumuko. Okay, yun lang naman ang trabaho ko, diba? Yes, you can ask me anything you want in return. Napangiti si Chris. Well, syempre, hindi niya kailangan ng pera. Napakaraming pera niya. No, I'll do it in a friend's favor. And because it's an interesting case. At bilang isang taong kilala ka ng matagal na panahon, I have to admit sobrang interesado ako sa Bobby na sinusubukan mo para makatipid. Bago sa akin ang marinig na may malasakit ka sa isang babae. Syempre, hindi alam ni Chris ang nangyaring trahedya sa kanila ni Camila 4 years ago. It's not what you think. She doesn't interest me. Not at all. At hinding-hindi magtatagumpay na maging interesado ako. Ingatan mo yan, sabi ni Steven. Tumango si Chris. Understood. Pero bakit sobrang defensive? Napangiti si Chris. Samantalang si Steven ay ayaw nito. Isa pa, huwag mong ipaalam sa babaeng yun na pinadala kita para tulungan siya. Pagtatapos ng flashback, I represent the company where you work, lady. Because you are our employee. Of course, you get like these privileges. Kasi ang kaso na nakuha mo ay very detrimental sa company namin. Ani Chris na may tamang dahilan, dahil wala si Camila. Mas matagal na nakatingin sa kanya nang may pagdududa. Nakahinga ng maluwag si Camila. Hindi niya akalain na ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya ay talagang nagmamalasakit sa mga empleyado nito. Kahit isang bagong empleyado na katulad niya. I understand, thank you, and sorry for bothering you, ani Camila. Tumango si Chris bilang pag-unawa. To help solve this case I really need an explanation from you, lady. How could this happen? At bakit ka napunta sa pinangyarihan ng insidente kasama ang manager na pinatay? I will tell you everything. Before that, I'll tell you that this whole thing was just a misunderstanding between me and the manager's wife. I was slandered. Napatigil si Chris sa pag-uusap nila ni Camila. Dahil ang kanilang pag-uusap ay malamang na marinig ng mga tao sa parehong lokasyon, at hindi gusto ni Chris na mangyari yun. Walang tagalabas na makakaalam. We should talk about this in a more private place. It's just you and me, ani Chris. Agad na tinakpan ni Camila ang kanyang bibig, natigil sa kanyang pagpapaliwanag. Malaya ka ngayon, Lady Elizalde. Inayos ko na ang lahat noon pa, ani Christopher, na agad namang nakita ang pagtataka sa mukha ni Camila. Totoo ba? Masiglang tanong ni Camila. Oo. Salamat, sir. Malaki ang utang na loob ko sa iyo at sa kumpanya. Nangangako akong magsusumikap ako bilang kapalit sa kabutihang ibinigay. Siyempre, sa wakas, hindi na kinailangan pang magpalipas ng gabi ni Camila sa mga bakal na iyon. Makalanghap siya ng sariwang hangin na hulaan ko na. Ako ay ganap na inosente. Kaya naman nakalaya ako sa napakaikling panahon. Maswerte si Camila. Tulad ng sinabi mo, maraming hindi pagkakaunawaan dito kaso ng pagpatay at hindi ikaw ang pumatay. Agad namang tumango si Camila. Oo naman, I can't dare to kill someone like that. Pagdating ko sa hotel room, duguan na at walang malay ang manager. Kahit na pagdating ko sa harap ng room na inutusan ng manager, bukas na ang pinto. Maliwanag na may naunang pumasok doon at pinatay ang manager, sagot ni Camila sa madamdaming tono, na ipinahayag ang kanyang pagka-inosente sa mga problemang sumapit sa kanya. Tumango ang lalaki. Sige, naiintindihan ko. Sa ngayon, dito muna natin tatapusin. Mukha kang pagod at kailangan mo ng maraming pahinga, he said with authority. Pagkatapos noon ay wala na silang usapan. Iniuwi si Lunette, ngunit hindi hanggang sa harap ng kanyang bahay dahil medyo mahirap ipasok ang sasakyan sa kanyang lugar. Kaya hiniling niya na huminto sa isang malaking kalsada lamang. Pinanood ni Camila ang pag-alis ng sasakyan. Pero naalala ni Camila ang sinabi ni Steven kagabi. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Yung lalaking yun, siya ba talaga ang lalaking humawak sa braso ko? At kung alam niya talaga ang lahat,
alam niya rin ba na mula sa trahedya ng gabing iyon ay ipinanganak ang mga quintuplet? Kung alam niya, bakit niya tayo hindi pinapansin? What a irresponsible tao. Galit na galit ako sa kanya. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagkamuhi ni Camila. Ayaw munang masyadong isipin ni Lunette dahil pakiramdam niya ay sobrang hilo ang ulo niya ngayon. Agad siyang naglakad papunta sa bahay nila. Pumasok siya at saka binati siya ng 5 bata at ng kanyang ina. Camila, Mommy, nagtakbuhan ang kanyang ina at mga anak at agad siyang niyakap. Si Camila ay ngumiti ng taos-puso upang makakuha ng ganoong mainit na pagtanggap. Mahigpit ang yakap, medyo nakakasikol, pero hindi man lang nagreklamo si Camila. Mamioy, miss na miss ka namin, sabi ng isa niyang anak na babae. At ganoon din ang sinabi ng kanyang 4 na anak na babae. Umiyak pa ang ina ni Camila. I was really worried when I got the call that you are suspect in the murder case. Ilang araw na akong umiyak. I'm sorry hindi ako nagkaroon ng oras na bisitahin ka doon. Wala si Alice. Hindi ko alam kung kanino iiwan ang mga quintuplets. Wala kang mapagkakatiwalaan na magbabantay sa kanila maliban kay Alice. Kasalukuyang nasa labas ng bayan si Alice para magtrabaho. Kaya wala pang oras si Alice para bisitahin si Camila sa kulungan. Ayos lang po, inay. I'm doing all right there. There's nothing to worry about, ani Camila na nakangiti sa ina. Ngunit nawala ang kanyang ngiti nang hampasin ng kanyang ina ang kanyang ulo gamit ang isang kamao. Hindi masyadong mahirap, syempre, dahil lang sa inis na may halong pag-aalala ang naramdaman ng kanyang ina. At saka, how could you be so stupid? How could you be in a murder scene? Alam kong siguradong hindi mo pinatay ang taong iyon, sabi ng ina. Napabuntong hininga na lamang si Camila. Hinaplos niya ang ulo kung saan kakahawak lang ng kanyang ina. Mahabang kwento, inay. Hindi ko masabi sa iyo dahil, napatingin si Camila sa kanyang mga quintuplet na comfortable pa ring nakayakap sa mahahabang binti dahil sa pananabik. Nandito pa rin sila sa atin. Kahit na sobrang curious ng mga quintuple, sila ay nagpanggap na inosente sa harap ng kanilang ina at lola. Napag-usapan pa ng 5 ang bagay na ito at nagpasya silang gumawa ng isang bagay upang matulungan ang kanilang ina. Nagkatitigan pa silang 5. Isang tingin na sila lang ang nakakaalam ng ibig sabihin nito. Tumango ang ina ni Camila. Pag-uusapan natin mamaya kapag tulog na sila. Opo inay. Napatingin si Camila sa kanyang mga quintuplets na mahimbing na natutulog at agad na lumabas ng kwarto para pag-usapan ang nangyari. Mahigpit na isinara ang pinto. Nakapatay na ang mga ilaw sa kwarto. Ngunit napakamali ng naisip ni Camila. Kumbaga, hindi pa natutulog ang mga quintuplet. Nagmulat ng mata ang 5. Kinuha ni Bettina ang nakatagong flashlight at binuksan ito at agad na nagtipon ang 4 niyang kapatid sa paligid ng maliwanag na flashlight. We must help mommy to get out of this unfavorable situation. Athena, nasaan na ang papel tungkol sa balitang naganap? Agad namang iniabot ni Athena, ang ika-5 anak, ang dyaryo na ibig sabihin ng kambal niyang kapatid. Dito, kinuha ni Bettina ang dyaryo. Ituon ang flashlight sa pahayagan. Sa mismong balita ng pagpatay sa manager. Ang babaeng ito, kailangan nating malaman ang tungkol sa babaeng ito. Siya ang asawa ng namatay na manager. Ang kanyang pangalan ay Mrs. Gomez. Mula sa impormasyon sa pahayagang ito, nakasulat na siya ay nasa pinangyarihan ng pagpatay kasama si mommy at ang manager na namatay. Mas tiyak sa Raffles Hotel na may room number 222. At siya yung naninira kay mommy kaya ginawang suspect si mommy that time ng mga pulis. Tumango ang 4 na magkapatid na babae bilang pag-unawa sa sinabi ni Bettina. Kasi kung kaming 5 ang mag-espiya sa babaeng yun, naghahanap ng data na makakasolve sa kaso ni mommy, maghahinala si mommy at lola kasi wala kaming lahat sa bahay. Kaya ilan lang sa amin ang pupunta, and the rest tutulong din sa bahay para dayin si mommy at lola, paliwanag ni Bettina. Siya kasi ang panganay na kapatid. Mas tiyak, ang panganay sa 4 pang magkakapatid, siya ang hinirang na pinuno ng iba pa niyang mga kapatid. At napakahusay ng pamumuno ni Bettina. Labis na gumagalang ang lahat sa utos ni Bettina. Napakabait ni Bettina, siya ang nakabuo ng pinakamaraming ideya mula sa bawat maselang proyekto ng quintuplets. Ang mag-espiya kay Mrs. Gomez ay sina Dahlia at Athena.
Sina Dahlia at Athena ay ang ika-4 at ika-5 anak ni Camila, ayon sa pagkakabanggit. Parehong may pambihirang kakayahan sa tiktik. Ginawaran para sa kanilang intuition, iyon ay palaging tama. Ang kakayahang hulaan, tungkol sa kung ano ang nangyari sa nakaraan at sa hinaharap ay palaging tama sa target. Pareho silang mayroon ding napakahusay na memorya, mga kwalipikadong kasanayan sa pagmamasid, deductive mga kasanayan sa pagsusuri, at isang pag-unawa sa wika ng katawan ng mga paksang kanilang sinisiyasat. Ang dalawang ito talaga ang pinakaangkop na ipadala sa mahalagang gawaing ito. Kung kailangan mo ng anumang impormasyon o anumang pangangailangan na may kaugnayan sa IT, maaari kang makipag-ugnayan sa amin. Nandyan si Riley na laging handang tumulong, ani Bettina. Nagkatinginan sina Dahlia at Athena, saka sila tumango. Ang mga tingin nilang dalawa ay tila nagpapahiwatig na handa na silang gampanan ang gawaing ito at tuwang-tuwa silang tulungan ang kanilang ina na malutas ang kanyang kaso. Kahit anong gawin nila para mapanatiling ligtas ang mommy nila. Yash! Ngayon naiintindihan na nating lahat ang kanya-kanyang tungkulin. Itinulak ni Bettina ang kamay paarap, kasunod ang iba pa niyang kapatid, at dahan-dahan silang nag-high five para hindi paghinalaan ng mommy at lola nila na malamang nag-uusap sa labas ng kwarto. For mommy's sake. Yash! Dahan-daang sabi ng mga quintuplets. Samantala, nakatanggap lang ng impormasyon mula sa pulisya si Mrs. Amanda Gomez, ang asawa ng manager. Nakakalaya lang ni Camila Elizalde dahil may nag-vouch sa kanya. At hiniling nila na muling imbestigahan ang kaso. Of course, that made Amanda really dislike and feel angry too. Actually, syempre, pinatay niya ang asawa niya. Ngunit hindi sa kanyang sariling mga kamay. Inutusan niya ang isang tao na gawin iyon sa kanyang asawa. Ang dahilan, dahil nagseselos siya, syempre, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang dayuhang numero tungkol sa pagyaya ng kanyang asawa sa isang babae para sa hapunan at nakipag-hook up. Sa sandaling iyon, agad niyang binalak ang plano. Ngunit ang dahilan ay, syempre, hindi dahil doon lamang. Pero dahil gusto rin niyang kunin ang lahat ng ari-arian na pag-aari ng kanyang asawa. Gusto niyang maging isang mayaman na balo. At kapag nasa kanya na ang lahat ng yaman na iyon, magpapakasal siya sa isang lalaking may mas bata pang lalaki na mas guwapo at mas makapangyarihan at hindi mapag-aalinlanganan ang kakayahan sa kama. At kung sasabihin mo kung nagsisi siya, ang sagot ay hindi. Hindi talaga. Kinuha pa niya ang pangalan ni Camila bilang sospek. Iniisip ni Amanda na siya ay magiging ligtas at hindi na mahihirapan sa oras na iyon. Naghanap din siya ng impormasyon tungkol kay Camila, na isang ordinaryong manggagawa lang at isang araw lang nagtatrabaho doon. Paano makukuha ni Camila ang mga espesyal na pabor? Sino ba talaga ang babaeng iyon? Akala ko talaga ordinaryong trabahador lang siya. But apparently, I was wrong. I have to be more careful. Hindi pwedeng magbumirang sa akin ang mga ganitong bagay. Mariin na ikinuyom ni Amanda ang kanyang mga kamao. Inilabas niya ang kanyang cell para may tumawag. Mas tiyak, ang tauhan na kinuha niya. Hindi lang isa, kundi 2 tao. Siya ay nagbayad sa kanila ng mahal upang gawin ang bagay na iyon sa kanyang asawa. At inutusan silang huwag mag-iwan ng anumang bakas. Kailangang siguraduhin muli ni Amanda na wala silang may iwan na bakas, para gamaan ang pakiramdam ng kanyang puso. Nakakonekta ang tawag. Nang walang paligoy-ligoy, sinabi agad ni Amanda ang kanyang balak. Come to my house. There's something I need to discuss with you, sabi ni Amanda. Sige po, madam. Pupunta po kami dyan ngayon din po, sagot ng isang tao doon. Huminga ng malalim si Amanda. Anyway, hindi ako pwedeng gawing pinaghihinalaan. Kailangan kong patuloy na kumilos na parang inosente. Camila Elizalde, gayon paman, dapat kang manatiling sospek at tuparin ang demanda. Hindi ka makakatakas sa parusa. O kung kaya ko, ang 2 assassin ay kailangang tiisin ang lahat. Hindi ako. Ayokong makulong. She's free, sabi ni Chris sa tawag. Tumango si Steven, satisfied sa ibinalita ni Chris. Good. Keep doing your thing. And let me know every development, sabi ni Steven sa matatag na tono. Okay, Steven. Natapos ang tawag. Kumunat ang noo ni Steven. Bukas ba magtatrabaho ang babaeng yan? Hindi pa naman siya natanggal. Curious si Steven, pero napabuntong hininga ang lalaki at nagpalit ng mas malamig na ekspresyon.
Bakit ko ba naisip yun? Nandoon man o wala ang temptress ay hindi naman importante sa akin. Mas gusto ni Steven na mag-focus ulit sa ginagawa niya.